Puspusan ng konsultasyon at dialogo sa pagitan ng Department of Agriculture at pamahalaang panlalawigan ng Batangas upang tuluyan ng tapusin ang pinsala na dulot ng coconut scale insect infestation sa taniman ng niyog sa lalawigan. Humarap sa lupo ng mga lokal na opisyal ng agrikultura, coconut farmers, opisyal ng pamahalaang panlalawigan si Secretary Francis Pangilinan na kasalukuyang naitalaga bilang Presidential Assistant for Food Security upang ilatag ang konkretong programa at aksyon sa pagpuksa sa scale insects o kilala sa bansag na kokolisap na sumisira sa coconut plant industry. Kaharap si Batangas Governor Vilma Santos Recto, ipinagbigay alam ni Secretary Pangilinan ang hakbangin na isasagawa ng Department of Agriculture sa loob ng 2 hanggang 3 buwan upang puksain ang mga insekto. Sa mensaheng ipinaabot ni Governor Vilma Santos Recto, binigyang halaga nito ang maigting na kooperasyon at koordinasyon ng mga stakeholders ng coconut farming industry upang tuluyan ng magkaroon ng konkreto at totoong solusyon ang problema ng coconut industry. Umaasa po ako na ang pagpupulong pong gagawin ngayon ay magiging makabuluhan at siguro ito na ang pagkakataon na magkaroon na ng aksyon at totoong solusyon ang problema po ng coconut industry sa ating pong lalawigan. Nakuha ko nga po ang report sa Philippine Coconut Authority. So, 1,000 to 1,004 na affected nitong kulisap pong ito, scale insect na ito. 60% ay dito sa Batangas. Mga mayors, tayo nakikita na rin po noon dito. But the good thing is, ngayon po na meron pong tunay na mga masiwa sa bago pong inalal na sekretary po ngayon ng ating pong Department of Agriculture, walang iba kundi Secretary Kiko Pangilinan. Kung by this time, sa tulong din po ng bawat isa, ay talagang mabigyan na natin ng totoong solusyon ang problema po ng scale insect o kukulisap dito po sa ating lalawigan. Most important thing is the partnership that we have. Siguro po this is the perfect time for us to know anong po pwede natin ma-contribute o maitulong para maging successful po na maibalik ang sigla ng coconut industry sa lalawigan ng Batangas. Ayon pa sa gobernadora na obligasyon ng kanyang administrasyon na tuluyan ng wakasan ang pinsalang dala ng mga kokolisap. Kaya kaisa siya sa pagkakaroon ng solidong aksyon ng lahat ng mga stakeholders sa coconut farming sa buong lalawigan. Pagkatapos nito ay dumalo naman ang gobernadora sa inaugurasyon ng bagong gusali ng Ibaan Market Vendors and Community Multipurpose Cooperative. Ito ay pagpapatunay lamang ng paglago ng mga kooperatiba sa lalawigan ng Batangas sa tulong ng Provincial Cooperative and Development Office sa pangunguna ni Ms. Celia Atienza. Lagi kong sinasabi sa inyo, nandito po ang provincial government to support the cooperatives of the province of Batangas. At ang success at tagumpay ng isang kooperatiba, wala sa akin, nasa sipag ninyo. Tama po. So pag hindi kayo napapabaya at sinisipagan ninyo, nagiging innovative kayo, anong dapat kong gawin para makapagsilbi? Kasi ito lamang ang solusyon sa pandagdag kabuhayan. And may I take this opportunity to commend you, Chairman, and of course, ang bumubuo ng Ibaan Market Vendors Multipurpose Family Cooperative. Dahil para magawa po natin ito at sa assets na meron na po kayo. Hindi po yan dahil sa akin, dahil po yan sa galing at sipag ninyo. Kasabay din ito ang pamimigay ng financial assistance sa ilang kooperatiba para sa kanilang General Assembly. Sa okasyong ito ay naganap din ang pagpupulong sa pagitan ni Governor V at mga barangay captains na naghain sa kanya ng kanilang mga kahilingan. Ipagpatuloy natin ang sinimula ng mga bayaning Batanggenyo na nag-alay ng buhay, karangalan, tapang at talino para makamit ang kalayaan at kapayapaan. Batanggenyo, sulong kaya natin ito. Ito ang tinura ni Governor Vilma Santos Recto sa sama-samang pagdiriwang ng ika-116 na araw ng kalayaan noong June 12, 2014 sa Fernando Urbez Parade Ground
na dinaluhan ng halos 12,000 katao mula sa iba't ibang sektor sa pangunguna ng Air Education and Training Command at pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Tampok sa joint flag raising ceremony ang human flag na binuo ng 5,000 mga mag-aaral mula sa Fernando Orbez High School at ang patriotic parade na sinalihan ng mga floats na nagpakita ng ilang mga kaganapan sa kasaysayan ng bansa patungkol sa pakikibaka para magkaroon ng kalayaan. Nakiisa sa makasaysayang pagtitipon na masigasig na isinulong ni AATC Commander Major General Raul Gabriel de Matatak ang sangguniang panlalawigan sa pangunguna ni Vice Governor Mark Leviste. Ang lahat ng mga board members at lahat ng mga department heads ng Kapitolyo na pinangunahan ni Provincial Administrator Attorney Joel Montealto at lahat ng mga empleyado nito. At syempre, ang iba't ibang national agencies, local government units at non-government organizations sa lalawigan. Karangalan ko po bilang ina ng lalawigan ng Batangas na maging bahagi po ng programang ito na inihanda bilang pagbibigay pagpapahalaga sa dakilang araw na ito. Taon-taon, sa ganitong araw, ibinabalik natin ang ating pong alaala at kadakilaang ginawa ng ating mga bayani. Ang pag-aalay po nila ng kanilang buhay, karangalan, dangal, tapang, at talino para matamo po natin ang kalayaan at kapayapaan. At hindi rin naman pinalampas ng iba't ibang sektor ang pagkakataon na makapagpalarawan kasama ang ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. At ito ay ilan lamang sa mga naging activities ni Governor Vilma Santos Recto from June 9 to 13.